Kamusta kayong lahat? Ngayon ay may papasilip ako sa inyo. May natuklasan na naman akong bago. Dati ang ginamit ko ay isang end cap na 1/2. Ngayon naman, 3/4 naman ang end cap na gagamitin ko. End cap lang ito, 3/4. Ang ating chamber na paglalagyan ay 3 inches. So kung isa ay 3 inches, ganyan na siya kakababa. Talagang napakaliit. Napakaliit miss ng ating nozzle ngayon. Ano lang siya, 3/4 lang ang kanyang sukat. Hindi nga umabot ng 1 inch. Ano? Napakababa ng ating nozzle na gagamitin ngayong araw na ito. Okay, so tignan natin kung anong magiging performance ng aking bagong gawang nozzle. Ito ay hindi na masyadong pahirap. Kasi yung mga nauna kong dating mga nozzle, bukod sa coupling, meron pang ganito, kung ano-ano pa, merong mahahaba. Ang pinakamaliit na huling nagawa ko noon ay 1 1/2. Ngayon, less than 1/2 inches or less than 1/2 of an inch ang aking nozzle. Ito ay solid lang na end cap. Wala na kayong weldingin. Bibili lang kayo ng end cap, maggagawa kayo ng mga butas dito. Then, ito na yung gagamitin ninyong nozzle. Tignan nyo kung ano magiging performance na ito. So, ito yung ating chamber. Okay, so ang outside diameter niyan, 3 1/2 inches yung ating pinaka-chamber. Yan, hanggang dito. 3 1/2 inches. Tapos yung height, eksaktong 3 inches. Then, ikakabit ko rito ay 3/4 na coupling, end cap. Hindi nga inabot ng 1 inch. Okay, tignan natin kung ano magiging performance. Ito ngayon ang gagamitin natin. Tignan nyo. Para sa mga baguhan, hindi kayo mahirapan na magwe-welding pa ng nozzle. Ganito na lang, pwede na. Tignan natin kung ano magiging performance. I-double check kung mahigpit. Okay, so sa palagay ko, okay na yun. Okay, so lalagyan na natin siya ngayon ng use oil. Babasahin lang natin ng kaunti yung flooring. Lalagyan natin ng konting use oil. Okay, so meron na siyang konting use oil. Ngayon, lalagyan natin siya ng konting tissue para mas mabilis. Pwedeng walang tissue, pwedeng meron, pero para mas mabilis, nilalagyan ko ng tissue para mas madali kong ilulublob lang natin ng kaunti sa ating sa ating langis. Okay, so yun ang ating tissue. Para mas mabilis siya magsindi, pwedeng ang gamitin yung kindler, gasolina na may halong krudo o kaya purong gasolina o kaya gas o kaya thinner. This time, thinner ang gagamitin ko. Kasi wala nang gasolina. Konti lang, babasahin lang natin ng konti ang ating mga tissue. Konti lang nilagay ko doon. Tapos saka na natin sindihan. Hindi nagsindi. Okay, so yan. Pagka na ganyang may sindi na, pwede na natin i-on ng kaunti yung ating blower.
Okay, so ito yung ating blower. I-on na natin. By the way, samantala, inipit ko muna siya sa aking gato kasi wala pa tong housing. Ayan, nakaipit lang siya sa gato. Kasi testingin ko lang naman eh. By the way, itong gato na to, ako rin ang gumawa niyan. Yan. Hanapin nyo na lang sa YouTube ko kung paano ko in-assemble yan. Okay, so bubuksan na natin yung ating blower. Ilagay ko muna sa number 3. Okay, so nung nabuksan natin yung ating blower, ganyan na naging performance niya. May nagkagat tayo na blue flame. At lampasan sa ating chamber yung blue flame na naaninag natin. Okay, so dalawang paraan yan para mag-establish yung ating blue flame o yung ating apoy. Kasi kapag may mga tissue sa loob, parang pangit ang performance ng ating kalan. Kaya dalawang paraan na para mawala yung tissue. Yung una, ipupull out natin yung mga tissue kapag stable na yung apoy. Then yung pangalawa, hayaan natin na masunog ang tissue. Kaya lang, uubusin natin yung langis na naka-imbak sa ating chamber. Medyo matagal yun kasi hindi ma-deteriorate o hindi mapupulverize yung ating tissue hanggat merong langis na nakababad pa siya sa langis. Kaya matagal yung proseso na yun. Ngayon kung nagmamadali kayo, pwedeng tanggalin yung tissue, i-pull out. Pero alalayan ninyo na hindi mamamatay yung ating apoy sa ating chamber pag tinanggal natin yung tissue. Kasi pagka tinanggal natin yung tissue, maaaring mamatay yung ating apoy. So pakikaramdaman nyo, unti-unti nyo iaangat yung tissue. Then pag nag-establish yung apoy, diretso na yun. Saka na tayo magdagdag ng ating use oil. Okay, so tignan, ataasan natin ulit. Lalagyan natin sa kalahati. Magpapainit muna tayo ng chamber bago natin tanggalin yung tissue. Then titignan natin kung dadahan-dahanin na nating ipupull out yung tissue. Okay, kadalasan inaangat ko muna yung tissue sa ating chamber para yung init, lumakas yung apoy para ma-distribute na maigi yung ating yung init. Then pagka-establish na, saka ko tatanggalin yung tissue. Okay, so nung matanggal natin yung ating tissue, ganyan ang nangyari sa kanya. Okay, so pwede na tayong magdagdag ngayon ng langis ng paunti-unti. This time, rekta muna tayo magbubuhos doon kasi wala pa itong salo. Paunti-unti lang muna. Konting langis lang muna, huwag niyong bibiglayin. Hayaan niyo muna makabuelo ulit kasi bagong lagay na langis yan, medyo malamig pa yan. So ganyan ang nangyayari dyan. Hayaan muna natin siya mag-init. Kanina kasi nung tinanggal natin yung ating tissue, hindi pa siya masyadong talagang mainit. Dapat mainit na mainit talaga. So antayin muna natin siya mag-init bago tayo magdagdag uli ng langis. Kaya kailangan makita natin na establish siya bago siya dagdagan uli ng feed o langis. Okay, so pwede na natin, hindi ko binabago ang setting sa 5 pa lang yan.
Okay, so yan ang naging performance niya. Unti-unti na nakakabawi. For the meantime, medyo ano pa yan, blurred pa yung kulay ng ating apoy kasi malamig yung langis na nilagay natin. So mapapansin nyo, magbabago ng kulay yan. Yan, nakikita nyo, nagbabago na ng kulay. Unti-unti na nakakabawi or umaayos o umiinit yung ating langis na nilagay kasi malamig yung nilagay natin kanina. So ayan ang kanyang performance. Okay, siya nga pala, yung laman ng ating chamber, ang gusto ko rito ay mga 7mm hanggang 10mm ang lalim ng ating pondo sa ating chamber na mga ganitong klaseng kalan. So i-double check natin kung gaano na siya kalalim yung langis na nasa loob. Tatansyahin ko na lang, magaling naman tayo sa tansyahan. Okay, so yun ang kanyang level. Okay na, parang nasa 7mm na ito. Okay, so ayan, unti-unti na siyang nagbo-blue flame na. Huwag kayong mainit. Talagang ganyan yan. Bagong lagay kasi yung langis natin. Kaya hindi pa siya masyadong kulay asul. Pero habang tumatagal, pag nag-init na siya, nagiging blue flame na yan. Okay, so ayan. Kitang-kita na. Nagbago na talaga ang kulay. Naging blue flame na talaga siya. Ayan. Habang tumatagal, magiging blue flame yan. Okay, so ganun talaga ang kuhan ng mga used oil. Habang tumatagal, lumalabas yung kanyang natural na kulay. Hindi tulad ng mga crudo, gasolina, kulay ano kaagad yan. Kulay asul kaagad yan pagka sinindihan ninyo. Okay, so pwede na natin taasan yung ating blower. Lalagyan natin sa maximum. Yan, nasa maximum siya. Okay, so yan ang ngayon ang kanyang performance. Ayan, tumitingkad na yung ating blue flame. Then, tumataas na rin yung ating apoy sa ating chamber. Ayan, tumitingkad na siya ng gusto. Konting init pa. Ayan, nakita nyo, lampasan mo. Painitin pa natin yan. Tapos, susubukan natin salangan kung anong hitsura ng apoy yung ibibigay niya sa ating nakasalang na kaserola o kaldero. Okay, so asul na siya ngayon. Yung loob niya, asul na. Okay, so babalik rin ko lang itong ating camera para kitang-kita nyo yung nangyayari. Para walang namimiss. Okay, isasalang na natin yung ating kaserola. Yan ang kanyang performance ha. Blue flame yung loob niyan. Titignan natin kung ano performance niya kapag mayroong nakasalang na kaserola. Ang setting niya, nilagay ko na sa maximum. Okay, so ilalagay na natin yung ating kaserola. Ang setting niya nandito sa maximum. Yan ang kanyang apoy. Talagang blue flame siya. Okay, so ilalagay na natin yung ating kaserola. Okay, so yun ang kanya naging performance. So pwede rin palang gamitin yung ganitong klaseng mga nozzle. Siya ay ano lang ha, siya ay isang end cap lang ang ginamit natin na nozzle dyan. Kung makikita nyo talagang more on blue flame talaga siya. May kaunting ano nga lang, orange, pero tolerable yan. Blue flame naman yung output natin.
masyado nga lang maliwanag kaya hindi natin makita yung kanyang pagka-blue flame. Habang tumatagal, lalo kang lalakas yan. Okay din naman pala yung ganitong mga nozzle. Isang end cap lang, makakagawa na tayo ng isang used oil na ganito. Okay, siya nga pala, wala pa itong housing kasi wala pa, kapos pa sa budget, hindi pa ako magagawa ng mga housing. Talagang blue flame siya. Maliwanag nga lang rito sa lugar ko kaya hindi masyado makita yung kanyang pagka blue flame. Okay, so tatanggalin na haluin natin yung ating kaserola. Okay, so yun ang kanyang chamber. Halos wala nang laman. Dagdagan natin ng kaunting langis. Para madagdagan naman yung laman yung magkapunto naman. Ayan. Kasi wala pa tong wala pa tong tangke. Kaya patak-patak system lang muna. Okay, nung madagdagan natin ng langis, yan ang naging performance niya. Tumataas ang kanyang apoy kapag nalalagyan siya ng langis. Kasi kanina halos wala nang laman yung ating langis sa ating chamber. Kapag tama pa ang liberasyon ng langis natin, mataas ang binibirang apoy niyan. Kanina kasi halos maiga na yung ating kwan. So isasalang natin ulit yung ating kaserola kasi nadagdagan natin ngayon ng langis. Tignan natin kung gaano kalakas ang performance nito. By the way, sukatin muna natin yung level ng kanyang langis. Tignan natin kung gaano karami na itagdag natin. Okay, so nasa mga 5 millimeters na ito. Okay, so makikita nyo lampasan sa ating kaserola yung ating apoy. Kasi may pondong langis na sa ating chamber. Kasi kanina kasi halos drain siya eh. Pero nung malagyan uli natin siya ng langis, yan ang naging performance niya. Ayan, halos lampasan sa ating kaserola yung apoy. Balansi ko lang. Sa balance. Ayan. Ayan, lampasan dito. Hinahangin kasi itong lugar na to. Tignan natin kung mahihinaan yung ganitong klaseng nozzle. Lagyan natin sa kalahati. Pagkakalahati, yan ang performance niya. Ayan, kalahati ang ating setting. Blue flame pa rin yung ating output. Okay, so ilagay natin sa number 2, dulo ng 2. Pag dulo ng 2, so yun ang kanyang performance. Blue flame na blue flame pa rin. Hindi nga lang masyado makita, pero may apoy yan na blue flame. Ayan o. Gumagapang sa pita ng ating kaserola. Okay, so pwede siyang hinaan. Lagay pa natin sa number 1. Yan, number 1. Pag number 1, yan ang kanyang performance. Halos, ayan, wala na talagang kaingay-ingay yung ating blower. Nahahaluan na siya ng kwan, ng parang orange sa setting na dulo ng na yan, na yung number 1. Yan. Okay, so taasan uli natin kasi parang malungkot.
Lagyan natin ulit sa kalahati. Lagyan natin sa kalahati. Ayan. Pagkakalahati, bumulwak na agad uli siya. Maximum na natin para ayan. Para maingay naman. Okay, so babalik rin ko na tong ating camera. Nakita na natin kung paano mag-perform yung end cap na 3/4. Okay, so hanggang dito lamang muna uli. Nakita natin na pwede rin mag-perform ng maayos. Ang isang nozzle na 3/4 end cap lang ang ginamit. So yan ang kanyang performance. Nakita nyo asul na asul din. Talagang matingkad na pagkaasul ang kanyang output. Okay, so sa mga baguhan, hindi na kayo mahihirapang magawa pa ng nozzle. Bumili na lang kayo ng isang end cap, ikabit nyo sa inyong chamber, makakapag-produce na kayo ng ganitong klaseng apoy. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Sana nagustuhan nyo yung video na to at nagkaroon kayo ng idea na kahit na isang end cap lang, makakagawa na tayo ng isang nozzle para sa ating used oil stove. So hanggang dito na lamang muna ulit. Sana abangan nyo pa yung ibang susunod na video na gagawin ko rito. Marami pang nakaline up. Sana antayin nyo pa. Okay, so maraming salamat sa mga bagong subscribers. Thank you so much. Tsaka sa mga datihan na rin. Shout out sa mga gumagawa ng kalan. At bilib na bilib ako sa inyo at kayo ay mga matsatsaga kung paano pagandahin yung ganitong mga kalan. Okay, so maraming salamat sa inyo. Sana may natutunan kayong bago ngayong araw na to. Until then, thank you so much.